Breaking news mga kababayan, ako po. Grabe ang ginawa ni Senador Marcoleta. Magugulat kayo. May binanatan dito. Trillanes nalumpo. Ping Lacson gumulong dito sa sobrang talino ni Marcoleta. Tameme itong dalawang ito. Lahat ng bending dalo nasapok ni Marcoleta dito. Ito ang tinatawag na Terminator ng Senado. Ang kinakatakutan ng bawat politikong liko. Ang mga buhaya na politiko, nagtatago na mga kababayan sa sobrang takot kay Marcoleta. Ito na po ang pasabog niya. Talagang nagulat din sa Anticlear. Natameme din dito. Ito po. Yun ba yung mapa na sinasabi ng administrative order? Ang kumikilala na ito ay West Philippine Sea ay tayo, hindi ito kinikilala ng ibang bansa. Anong ginawa nila? Kung hindi nila alam, sasabihin ko sa kanila dahil ako gusto ko makatulong. Wala yung karagatan. Sino ngayon ang naghiwalay? Ako o sila? Dahil sa nangyayaring gera. Hindi lang pang-ekonomiya ito eh. Transportation, agriculture, manufacturing, industries, tatamaan tayo rito. Mangilan-gilan lang na nagpapanggap na kunwari nagmamahal sila sa kanilang bansa. Lahat ng titindig na magmamalasakit para sa taong bayan para maapuhap natin ng katotohanan. Hop, mga kababayan, napansin nyo intro pa lang. Ang tama sa leeg. Matindi po ito mga kababayan, mga nagkukunwaring makabayan, makapilipino. Pero sa katotohanan, mga mapagkunwari, mga Judas, Hestas, Barabas, mga traidor na parang Judas. Yan po ang sinabi ni Marcoleta, mga nagkukunwaring makabayan. Pero, meron po silang lihim na sikreto na parang larawan ni Satanas. Kaya pakinggan po natin ang buong detalye. Magugulat kayo. Merong bubugbugin si Marcoleta dito na pinaka-traidor na Judas sa buong Pilipinas. Ito po. Pakinggan po natin. Ako, magugulat kayo dito. Kung sino talagang may sala dito, ganun ang ginagawa nila. Sinong kinatatakutan mo? Sino sinasalag mo? Saan mo gustong dalhin ang pag-uusap na to? Nahalata ng tao ito. Hindi ako na may personal. O isipin nyo mga kababayan, sino ang sinasalag mo? Sino ang pinoprotektahan mo? Si Judas, Hestas, Barabas ba? Mga demonyitang satanista. Isipin nyo mga kababayan, imbestigahan yung 18 na Marines. Walang ginagawa. Magpapaimbestiga pero may kondisyones. Galingan daw, ayusin daw ang affidavit. Yung mga sinalaysay ng 18 ni Marines, pwede ba yun? Pwede ka bang mag-imbestiga na may kondisyones ka? Ano ito? Bulagaan at bulagaan na naman? Paaasa na naman ng mga Pilipino sa pinaggagawa mo? Diyan sa Senado sa Blue Ribbon Committee? Sino ang sinasalag mo? Bakit ka natatakot magpa-imbestiga? Yan ang sinasabi ng ating magiting na bida na si Senador Marcoleta. Merong protektor ng mga buhaya. Pakinggan nyo kung sino ito. Alam na alam nyo kung sino mga protektor ng mga buhaya. Sino kaya yung mga yan? Diba? Makikilala mo rin kung sino-sino sila. Senador, tinatawag po kayo ngayon ng marami na senador. Pinamimigay nyo na raw ho ang ibang teritoryo ng Pilipinas. Gawa-gawa nila yon na RDR. Kahit kailan hindi ko sinabing may ipamimigay tayong parte ng ating teritoryo. Pero may gumawang isang senador dyan na wag na nating banggitin ang pangalan. Sa kanya lahat nagmula ito. Nakapag-deliver ako ng privilege speech ng dahil lamang doon. Ikinuwento ko kung paano niya in-splice ang isang video na kanyang ginawa upang ipakita niya, di umano, na ako ay nagsusurrender ng isang parte ng ating teritoryo. O isipin nyo mga kababayan, sino ito? Sino itong bida-bida na senador na ito? Na magaling na investigador. Magaling na Madam Auring ng pambansang manghuhula ng Pilipinas. Binakbakan ni Marcoleta na sampal na sipa. Ini-straight, in-uppercut. Sa sobrang kahihiyan,
hindi makaharap ng harap-harapan kay Marcoleta. Laging social media ang kanyang takbuhan. Laging pamidya, pabida-bida. Itong senador na ito, itong bida-bida na chairman na walang ginawa kundi maging protector, maging pader ng mga buhaya. Buti na lang meron tayong bidang Senador Marcoleta, ang Terminator ng Senado na walang kinakatakutan kahit pader babanggain niya. Grabe talaga. Kailanman, RDR, hindi ko inisip yun. So bakit nyo ho nabanggit yung tungkol doon sa West Philippine Sea at sa teritoryo? Ano ba ang katotohanan dito? Ang katotohanan dito, pinag-uusapan lang natin yung karagatan na saganang atin na gusto nating tawagin na West Philippine Sea. Kaya lang, merong isang administrative order noon pang 2012 na kung saan ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng NAMRIA, katulong ang Department of Foreign Affairs, kailangan ay gawin ang mga tuntunin, mag-submit ng mapa ng Pilipinas kasama ang West Philippine Sea. At lahat ng mapa ito at mga charts na kailangan, i-deposit sa opisina ng United Nations. So, ibig sabihin, ang kumikilala na ito ay West Philippine Sea lang ay tayo, hindi ito kinikilala ng ibang bansa? Sa ngayon, tayo lang kasi isinabatas natin ito eh. Ako naman, RDR, gusto ko naman ito'y maging opisyal at tawagin ng West Philippine Sea at mangyayari lamang yan kapag yung mga hakbangin na hinihingi ng United Nations ay gawin natin. So, ibig sabihin, ang tanging hangad ninyo, gawin itong opisyal. Yun ang punto ninyo. Yun ang punto ko. Kasi kahit sinasabi mong West Philippine Sea, tayo-tayo lang ang nagkakaalaman, tubig yun na kinapapalooban ng maraming mga transaction na international. Yung maritime navigation, mga ganyan, yung overflight. Kasi kasama siya sa South China Sea. So mabuti ka ako, ang gawin natin, opisyal sanang ma-drawing yung mapa ng West Philippine Sea. Ibig sabihin, hindi opisyal yung drawing o walang drawing ng West Philippine Sea na kinikilala ng ibang bansa? Wala pa. Hindi pa kilala ang West Philippine Sea. Yun ang tinatrabaho ninyo. Yun ang aking isinusulong sapagkat yun naman batas ang nagsabi. 14 na taon nang nakararaan. Kaya nga, pinatatawag ko sana yung NAMRIA. Bakit hanggang ngayon, yung mandato ng batas na ipinagagawa sa'yo, kasama pa ang ilang ahensya ng gobyerno, lalo-lalo ng DFA, bakit hindi nyo pa na-drawing? Kasi nga, hindi pa ninyo ginagawa yung mga hakbang para sa ganon ay magawa nga natin yung layunin ng batas. Anong ginawa ng mga nakaraang administrasyon, mga nakaupong senador, mga politiko? Anong ginawa nila? Kaya nga ako na lang nagtatanong ngayon, 14 na taon nang nakararaan. Kung maalala mo, 1953, doon sa ating Eastern Seaboard, sa silangan bahagi ng ating bansa, tingnan mo sa mapa ng mundo ng mga karagatan, nandun yung Philippine Sea. 1953 pa yon. Bawat dekada nagre-review. Meron na namang 2002. Nandun na naman yung ating Philippine Sea. Philippine Sea. Opisyal yun, nakadrawing. Opisyal yun. At kapag ka yun ay kinilala at nakasulat sa mapa ng mundo ng mga karagatan, makikita mo meron siyang chart. At yung chart na yon, meron siyang coordinates. Our best tasting cheesy yum burger, matched with your favorite side. Alam nyo mga kababayan, alam nyo po ito? Walang kaalam-alam si Lacson dito. Puro ang kanyang bida-bida pro-China si Marcoleta. Isang inborn traitor spy. Isang chinador. Pero yung mga sinasabi ni Marcoleta hindi alam. Sa totoo lang mga kababayan, kung ang susukatin natin ang kaalaman ni Senador Marcoleta at ni Pinky Lacson na bida-bida sa media, social media, Twitter, FB, Friendster, yun yung kanyang mga mga troll na mga kakampi. Pero pag harap-harapan na at sampalan na, tameme na, nagiging shooting na. Mga kababayan ko, tuloy pa natin. Diba, mga kababayan ko? Ituloy natin to. Kasi kung wala kang chart na mayroong coordinates, hindi matatala yun. Ngayon, ang tanong ko, kung nagawa natin in 1953, ba't hindi natin magawa na mag-drawing uli
sa western side ng ating bansa at tatawagin naman nating West Philippine Sea. Pagkatapos tatawagin akong senador, inilalabang ko lang ang opisyal na pangalan ng West Philippine Sea na dapat nating gamitin para kilalanin tayo ng mundo. Hindi lang China, buong mundo ang kikilala sa atin. Ibig sabihin, all these years, wala tayong, kumbaga sa sasakyan, wala tayong ORCR, kumbaga sa bahay, wala tayong titulo. Dapat opisyal na kinikilala din ng buong mundo na opisyal yun nasa atin. Sa pamamagitan po ng effort ninyo at kung magkakaroon ho ng pagkakaisa, sa palagay nyo ho ba, maiu-opisyal natin yan? Bakit naman hindi? Kung pagtutulong-tulungan natin. Baka sakaling ang problema nila, budget. Hindi natin alam eh. Meron ding problema kung pag-uusapan ay yung mga legal obstacles na nakapaloob sa UNCLOS mismo. Pero kinakailangan hanapan ng paraan. Oo. Maaari din naman na ang problema yung physical difficulty. Kasi kung iisipin natin, sabi ko nga sa'yo, nakadefine na yung West Philippine Sea. Kasama dyan ang ating Luzon Sea, yung territorial sea ng Bajo de Masinloc, yung ating EEZ, at saka yung maritime features ng Kalayaan Island Group. Sa mga tweet, huwag mong iitsapuera yun. Ngayon, ang physical difficulty nila dyan, paano mo susukatin yung individual na territorial seas ng mga features na nandun sa Kalayaan Island Group? 15 doon o higit pa. 4 lamang doon ang occupied natin. So yung 4 na yun, baka sakali, madali nating makukuha yung territorial sea nila. Kasi gagawa pa tayo ng archipelagic baseline. Aba, hindi naman biro-biro yun, RDR. Gagamit ka ng mga marine survey vessels. Meron kang mga divers, meron kang mga technical crew. 4 pa lang ang pinag-uusapan natin. Dahil tayong naka-occupy doon, maaaring hindi masyadong ganun kahirap. Bagamat gagastos ka talaga. Paano yung mahigit na 15? Ang maka-occupy doon ay Vietnamese, China, Malaysia, at iba pang mga ibang lahi. Paano mo susukatin yon? Kaya lang, hindi pwedeng hindi nila isama yon sapagkat bahagi siya ng definition ng ating West Philippine Sea. Pinakikilala ko sa kanila ngayon. Siguro doon sila nagkakaroon ng problema. Oo. Paano paano natin i-drawing? Ngayon, ang daming sumasatsat. Sabi ko nga sa'yo, ang daming nagpapaliwanag. Kinikilala pa nila dahil ex-justice ng Korte Suprema. Yung iba ay professor ng Universidad ng Pilipinas. Mga matatalino yan. Yung isa ay dating Commodore na ngayon ay Rear Admiral na. Bakit tayo mag-aaway-aaway? Ayaw nyo ba na opisyal nating ma-drawing yan para kilalanin ang buong bansa? Ibig ba sabihin magkakaroon ng advantage ang China sapagkat na-drawing natin? Dami kita ng magandang halimbawa. Sa Vietnam na isa rin sa mga occupants ng ilang mga bahagi ng South China Sea. Maraming claimants tayo dyan Pilipinas, China, Taiwan, Vietnam. Meron silang pinagtalunan ng China. Yung isang bahagi ng karagatan ng South China Sea na malapit sa kanila, tinawag ng Vietnam na Gulf of Tonkin. Matagalan ang laban yan. Nagtagumpay yan ang Vietnam. Ngayon, pag titingnan mo yung mapa ng South China Sea, sasabihin ng Vietnam, ano pre, di ba nakasulat na Gulf of Tonkin? Ayaw ba natin na ganun din ang mangyari sa atin? Pwede sasabihin natin sa China, pre, nakasulat na West Philippine Sea. Nakadrawing na, kagaya rin ng Gulf of Tonkin. Anong tsinador? Ang sinasabi nila, RDR, nilalabang ko yung opisyal na pangalan ng West Philippine Sea. At pag ito ay naging opisyal, kahit kailanman, wala na silang karapatan na maglayag doon at bulihin yung mga mangingisda natin, mga naghahanap buhay doon, mga nakatira. Ibig ko Yung sa sabihin, AIG. magiging matatag Oo. yung pag-aangkin natin ng bahagi na yun ng karagatan. Opisyal na nakikita sa mapa. Mas matatag ang ating paninindigan kaysa sasabihin mo lang sa akin, atin ito, West Philippine Sea. Sa lupa kasi meron tayong tinatawag na muhon na hanggang doon yung property mo, di ba? Pagka sa tubig, ano po ang magandang maging basihan? Kaya nga, may regular silang pasabi ng opisina ng UN Secretary General. Maski na yung UN General Assembly. O yung mga requirements ng ating mga coordinates. Kailangan isinasubmit nyo rito. O sabi nung ex-justice ng Korte Suprema, hindi na kailangan. O bakit daw? Hindi ko maintindihan sa kanya. Kaya nga sinasabi ko hanggang kaninang umaga, ito puro sat-sat lang itong mga ito Ang UNCLOS RDR, hindi lamang isang international treaty na nagtatakda ng mga karapatan ng mga bansa. Nagtatakda rin siya ng obligasyon. Dalawang bagay yun. Yun ang mga professor daw ng Universidad ng Pilipinas. Hindi, may mapa na.
at nagsubmit na. Oo. Di ba niya alam na kahit ngayon pwede kong buksan sa magitan ng website, Division of Oceans and the Law of the Sea, DOALOS. Mm-mm. Pag binuksan mo yun, makikita mo ano-ano ang mga materyales na sinabmit ng anong bansa at kailan. Real time, makikita mo. Mm-mm. Bakit sasabihin niya na nagsubmit na ang Pilipinas? Nakagawa ang NAMRIA ng mapa, pero hindi niya siguro naintindihan, administrative map ang ginawa nila. Yung administrative map ay isang mapa na tumutukoy sa mga political subdivisions ng isang bansa. Mm-mm. Ano yung ilang mga regions, asan yung mga probinsya, Mm-mm. iba-ibang kulay pa yun eh. Mm-mm. O, kita nyo mga kababayan ko. Kayo na humusga dito, sinong matalino? Sino ang nag-iisip ng ikabubuti ng ating bayan? Itong si Pinky Lacson, puro satsat. Yung isang dating justice, puro satsat. Yung isa namang profesor na sa isang universidad, puro satsat, bobo naman. Yan ang sinasabi ni Marcoleta, puro satsat, wala namang alam. Kaya itong si Pinky, wala ito eh. Panis. Panis na kamote. Yan ang sinasabi ni Marcoleta. Yan po ang sinasabi ng mga kababayan natin dito. Na itong si Marcoleta talaga, meron talagang tindig, merong mga puntos, merong mga grounds na mga argumento. Pero si Pinky hindi masagot-sagot. Mga kababayan, mamaya yung part 2 natin, si Trillanes naman, babanggain ni Marcoleta dito. Babanggain niya ito kasi nga tungkol po ito sa mga impeachment ni Sara Duterte, dito sa mga witness na si Madriaga, hanggang sa ICC, babanatan si Trillanes dito. Kawawa. Pinaiyak ni Marcoleta ito mga kababayan. So, dito na muna, for transparency, for a better democracy, magkomento na kayo ng marami para po ilabas nyo ang inyong mga hinanakit, mga saloobin tungkol dito sa nangyayari sa sistema ng politika na kung sino yung mga naglalabas ng katotohanan ay yun pa yung nagigipit. Diba? Tignan nyo si Marcoleta, ginigipit ng COMELEC. Si Pinky gustong kasuhan ng indirect bribery dahil nga daw po sa SOSE, hindi nag-declare ng tamang numero ng kanyang mga expenses. Okay po? Ayan, lahat po mamaya, part 2, pag-usapan natin. Ako si The Wonders Philippines, for transparency, for a better democracy. Mabuhay po mga kababayan. Isang like naman dyan at isang subscribe sa ating video. Mabuhay po.